Tinitigan ni Chenji ang screen ng may sobrang konsentrasyon. Dahan-dahang bumagal ang pag-ikot ng roleta hanggang sa huminto ang karayom sa isang resulta. Natapos ang lucky spin, binabati ka sa pagkapanalo ng rare special item, Cursed Love Letter, sansa ng panalo, 3 paghahati 1,000. Nang tumambad ang kanyang mga mata, maputlang parang abo ang kanyang mga pisngi. Nang siya ay mahulog mula sa gusali, siya ay naging isang tabuo sa paaralan. Sa pulang sapatos na pangsayaw at unipormeng na bahira ng dugo, maging ang kanyang pangalan ay binubulong na lang ng mga tao. Lahat ay nagkunwaring hindi siya umiiral hanggang sa isang araw, may taong muling nakatanggap ng kanyang mga love letter. Nakakuha ka ng Baleful Spirit sa iyong unang lucky spin. Na-unlock ang rare title, The Spectre's Favored. The Spectre's Favored, kapag suot mo ang titulong ito, may pagkakataong makatanggap ka ng tulong mula sa mga multo. Nang makita ni Chenji ang impormasyon sa screen, parang umikot ang kanyang ulo. Cursed Love Letter. 3 paghahati 1,000 chance. The Spectre's Favored. Hindi pa nga ako tapos sa nilalang sa salamin, ngayon may bago na naman. Hindi ko na alam kung swerte o malas ako. Pinagsisihan niyang minura ang sarili bago pinagana ang lucky spin. Chenji, ayusin mo sarili mo. Hindi pa ito ang pinakamasama, kahit nakakuha ako ng Baleful Spectre, hindi ibig sabihin lalabas agad ito. Baka may oras pa para maiwasan ito, siguro dapat akong magsindi ng insenso sa templo. Ipinasok niya ang cellphone sa bulsa, ngunit naramdaman niyang may papel sa loob. Nang ibaba niya ang kanyang tingin, nakita niyang may lumalabas na dilaw na liham. Kinabahan siya at dahan-dahang hinugot ito. Isang simpleng pangungusap lang ang nakasulat, I like you. At ito ay hinabing gamit ang buhok. Put! Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo sa akin, babaguhin ko agad. Maganda sana ang kurba ng sulat kamay kung hindi lang ito gawa sa buhok. Nakatayo si Chenji sa West House, hawak ang liham. Mahina siyang bumubulong, sino ang mag-akalang ang una kong love letter ay ganito ang itsura, boss? Ano yang sinasabi mo mag-isa dyan? Tanong ni Xuan, nakatatapos lang ayusin ang main house. It's nothing, sagot ni Chenji. Napaisip lang ako. Kung alam ng isang tao na malapit na siyang mamatay, tama ba na talikuran niya ang materyal na bagay at subukang gumawa ng kabutihan bago siya mawala? Halimbawa, tumulong sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng sangkatauhan. Halatang nagbibiro lang si Chenji, pero seryosong tumingin si Xuan, parang nag-isip ng malalim. Xiaowan, huwag mong sabihing iniisip mong pumayag, natigilan si Chenji. Salamat, pero hindi pa ako handa. Pero dahil matagal na tayong magkasama at maayos naman ang samahan natin kung ipipilit mo, baka hindi rin ako tatanggi, hindi niya maintindihan kung bakit siya biglang kinabahan. Hindi, boss, sagot ni Xuan. Napansin ko lang bakit 2 ang anino mo. 2? Mabilis na lumingon si Chenji, at nakita niya ang 2 anino, isa malaki at isa maliit, napapalapit sa isa't isa hanggang sa magdikit at magsanib. Put! Hinila niya agad si Xuan palabas ng haunted house. Nang maramdaman niya ang sikat ng araw sa balat, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Umupo siya sa hagdan, pagod na pagod. Boss, parang ang dami mong iniisip nitong mga araw. Dahil ba sa problema sa pera? Tanong ni Xuan habang umupo sa tabi niya. Huwag kang mag-alala, ayos din lahat. Ano gusto mong kainin? Bibilhan kita ng tanghalian. Ngumiti si Chenji ng pilit. Pareho na lang sa'yo. Pero bago ka lumabas, alisin mo muna yung makeup mo, baka matakot ang mga taga-kantina. Sige, boss. Pagkaalis ni Xuan, muling inilabas ni Chenji ang liham. Nakita kong nagsanib ang 2 anino ko kung senyales ito na may multong nakakabit sa akin, baka nakatago ito sa mismong anino ko. Tinitigan niya ang kanyang anino nang walang kurap. Kung totoo ang The Spectre's Favored, baka sakaling makatulong pa sila sa akin, hindi siguro ganoon kasama ang manalo ng Baleful Spectre. Pero sa loob-loob niya, alam niyang delikado iyon. Ang mga Baleful Spectre ay mga kaluluwang namatay sa matinding paghihirap, puno ng put at sumpa. Kahit kaunting pagkakamali lang, maaari siyang mamatay. Pagkatapos ng tanghalian, tumayo si Chenji sa harap ng haunted house, namimigay ng flyers. Marami ang bisita sa parke, pero walang gustong pumasok. Sa sobrang pagkabagot, binuksan niya ang app ng video sharing at nakita niyang may mga bagong mensahe. Pagkatapos burahin ang mga spam at troll, sinagot niya isa-isa ang natitira. Isa sa mga mensahe ay galing kay Hisan.
Ayon dito, kumalat sa forum ng kanilang paaralan ang nangyari sa haunted house, matapos daw mapagtanto ng mga estudyante na niloko nila ang pinakamaganda sa kanilang kurso, marami ang nagplano ng gantihan. May nagbuo pa ng grupo para lusubin ang haunted house, at marami na ang sumali. Kabataan nga naman, napangiti si Chenje. Pero sa isip niya, malinaw na niyang naiisip ang grupo ng mga kabataang nanginginig sa takot sa loob ng kanyang haunted house. Pagkatapos kong matapos ang trial mission, sila agad ang ipapasok ko para makita nila kung gaano nakakatakot ang isa-star senaryo. Nang maalala ang trial mission, biglang naging seryoso si Chenje. Isang beses lang niya ito pwedeng subukan, kapag nabigo siya, mawawala na habang buhay ang pagkakataong i-unlock ito. Binasa niya ulit ang mga detalye sa cellphone. Alamin mo ang kalaban mo, kalahati ng laban ay panalo na. Kaya agad niyang hinanap sa internet ang tungkol sa lugar na pinagmulan ng misyon, Jujiang City Western Countryside Sping and Apartments. Sa una, wala siyang makitang resulta. Pero matapos mag-scroll pa ng ilang pahina, nakakita siya ng lumang post sa website ng bentahan ng mga second-hand house. Ito ay isang reklamo, ayon sa nag-post, niloloko raw ng nagbebenta ang mga mamimili. Ang totoo raw, haunted ang apartment. Sa ilalim ng bagong pintura, may mga bakas ng tuyong dugo, at gabi-gabi ay bumabaho ng amoy ng nabubulok na laman. Walang tumugon sa reklamo at agad itong natabunan ng ibang thread. Nang tignan ni Chenje ang petsa, 9 na buwan na pala itong nakalipas. Manatili sa isang haunted house buong gabi, tapos hanapin ang isang mamamatay tao. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan ko. Si Chenje ay toy design major, walang alam sa investigasyon o self-defense. Ang mahirap dito, hindi ang manatili sa haunted house kundi kung ang mamamatay tao ay kapitbahay ko lang at umatake sa gitna ng gabi. Alas negatibo 4:30 ng hapon, mag-isa si Chenje sa silid ng mga props ng haunted house. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga gamit na parabang malalim ang iniisip. Ano nga ba ang mga kailangang ihanda kung magpapalipas ka ng gabi kasama ang isang mamamatay tao? Cellphone, charger, lighter, maliit na kutsilyo, martilyong maraming gamit. Huwag kalimutan ang manika. Ipinuwesto ni Chenje sa bag ang manikang lumitaw sa harap ng salamin kagabi. Nang masigurong kumpleto na ang mga gamit, isinara niya ang zipper at lumabas ng silid. Xiaowan, maaga ka nang umuwi ngayon. Huwag mong kalimutang i-lock ang pinto pag alis mo. May asikasuhin lang ako, mauuna na ako. Boss, alas negatibo 5 pa lang. Bibiyahe ka ba? Iniwan ko ang susi sa mesa ng props room. Kita tayo bukas ng umaga. Napansin ni Xuan na iniiwasan ni Chenje ang tanong kaya sumuko na lang ito. Sige na nga. Pero pagkatalikod ni Chenje, ibinagsak ng dalaga ang mga flyer at mabilis na tumakbo papasok sa props room na parang usok. Ang batang to, bulong ni Chenje habang hinipan ng hangin sa dapit hapon ang mga flyer sa mesa. Pinatungan niya iyon ng maliit na bato. Sana hindi na lang ako makita bukas sa balita. Sa ilalim ng kanyang kalmadong itsura, magulo ang loob ni Chenje. Ang nightmare mission kagabi ay nagbukas ng panibagong mundo sa kanya at napagtanto niyang tunay na mapanganib ang mga misyong ibinibigay ng itim na cellphone. Kung ganito kahirap ang daily mission, tiyak na mas delikado ang trial mission. Kailangan kong mag-ingat mamaya. Bago pa lumubog ang araw, sumakay si Chenje sa bisikleta papunta sa Ping An Apartments. Tanging pangalan lang ng lugar ang nakasaad sa impormasyon ng misyon, kaya ginamit niya ang Google Maps at ang lumang reklamo sa internet 9 na buwan na ang nakalipas bilang gabay. Kahit ganoon, inabot pa rin siya ng 2 oras bago makarating. May mga taong gustong manirahan pa ba sa ganitong liblib at masukal na lugar? Paikot-ikot ang daan papunta sa gusali, puno ng damo at mga ligaw na palumpong. Halos walang ilaw sa kalye, at sa pagitan ng mga sanga ng puno, sumisilip ang kulay abong gusali. Habang papunta roon, nagtanong siya sa mga nadaanan, ngunit karamihan ay hindi alam ang tungkol sa Ping An Apartments. Sa huli, isang matandang lalaking mga 60 anyos na ang nagturo sa kanya ng tamang daan at nagbigay pa ng babala, may sumpa raw ang lugar at iniiwasan iyon kahit sa umaga. Hindi alam ni Chenje kung paano tutugon. Kung hindi lang dahil sa misyon ng itim na cellphone, sino bang matinong tao ang gugustuhing matulog sa ganitong lugar? Pagtingin niya sa orasan, 6:50 na. Kailangan kong nasa loob bago mag-negatibo 11 kaya may oras pa akong maglibot.
Sinundan niya ang liku-likong daan hanggang tuluyang pumasok sa gubat. Makalipas ang ilang minuto, nasilayan niya sa wakas ang sinasabing bahay na may sumpa. Napapalibutan ito ng mataas na kulay abong pader at iisang lagusan lamang ang daan papasok. Luma na ang malaking gate, kalawangin, ngunit ang kandado ay tila bagong-bago. Kakaiba bagong kandado sa lumang gate. Sandali, ano to? May nakadikit na puting papel sa bakal ng gate. Inakala niyang flyer lang, pero nang itutok niya ang flashlight, nakita niyang missing person notice pala ito. Zhang babae, 27 taong gulang, 157 sentimetro ang taas, payat, may nunal sa ilalim ng kanang mata, mahilig magsuot ng pula. Kung may impormasyon, tawagan si King Wang. May pabuya. May kalakip pang numero at address na siyang parehong address ng apartment na ito. Ang weird naman ito, bulong ni Chen Jie. Kinilabutan siya. Kinuha niya ang cellphone at kinuhanan ng larawan ang paanunsyo bago pumasok. Mas malaki pala ang lugar kaysa inaakala niya. 3 palapag ang gusaling tirahan at may 2 karatig gusali na tila bodega at silid ng water pump. Base sa kupas na pintura, mga 20 hanggang 30 taon na ito. Pero bakit parang malinis? Walang basura, maayos ang damuhan, parang may naglilinis. Iniwan niya ang bisikleta sa damuhan at pumasok sa gusali. Hello? May tao ba? Mahaba ang madilim na pasilyo. Makalipas ang 10 segundo, bumukas ng kaunti ang pinto malapit sa hagdan. Magandang hapon, bati ni Chen Jie. Lumapit siya, ngunit bahagya lang bumukas ang pinto. Walang ilaw sa loob. Naaaninag niya ang isang babae sa dilim, mapupula ang mga mata, tila puyat at pagod na pagod. Gusto ko lang sanang magtanong kung magkano ang renta para makatulog dito ng isang gabi, sabi ni Chen Jie sa mahinahon at magalang na tinig. Ngunit ang tanging sagot niya ay isang mahinang halakhak bago biglang isinara ng babae ang pinto sa kanyang mukha. Ha? Bago pa niya maintindihan ang nangyari, may narinig siyang mga yabag mula sa ikalawang palapag. Umilaw ang voice-activated light sa sulok ng pasilyo at bumaba ang isang lumpong lalaking nasa katanghaliang gulang. Mukhang narinig nito ang usapan dahil agad itong nagsalita, gusto mong tumira dito? Gaano katagal? Ikaw ba ang landlord? Tanong ni Chen Jie. Isang gabi lang naman sana. Isang gabi, pinagmasdan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Sige, ibigay mo mo. Doon ka magbabayad sa ikalawang palapag. Susunod na sana si Chen Jie nang biglang may malakas na kalabog mula sa labas, tila may bumangga sa bakal na gate. Napatigil ang lumpong lalaki at napakunot ang noo, halatang naiinis. Ilang sandali lang, pumasok ang isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang, pagod na pagod, suot ang lumat-gusgusing damit, may hawak na makapal na tumpok ng mga papel. Wang Qi, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala rito ang nobya mo. Kapag ipinilit mo pa yan, tatawagin ko na ang pulis. Nakatayo sa gitna ng hagdan ang lumpong lalaki, hinaharangan ng daan. Ngunit hindi siya pinansin ng bagong dating. Nakayuko itong nagpatuloy paakyat. Hoy! Kausap kita, sigaw ng lumpong lalaki sabay sipa sa kanya. Natumba ang lalaki sa dingding at naglaglagan sa sahig ang mga papel. Isa sa mga ito ay napadpad sa paanan ni Chen Jie. Pareho ito sa missing person notice na nakita ko sa labas, tahimik niyang naisip habang pinulot iyon. Muling bumangon ang lalaking sinipa, walang imik, at marahang pinulot ang mga papel. Para siyang pagod na bangkay na walang kaluluwa. Huwag mo siyang pansinin, sabi ng lumpong lalaki habang kinawayan si Chen Jie. Baliw yan. Baliw, bulong ni Chen Jie. Habang dumadaan siya, palihim niyang sinulyapan ang lalaki. Binanggit sa impormasyon ng misyon na may isang siraulo rito siya kaya yon. Ang unang impresyon ni Chen Jie kay Wang Qi ay pagod, walang sigla, at mahina. Habang nagkasalubong sila, iniabot ni Chen Jie ang papel na napulot niya kanina, at tinanggap iyon ni Wang Qi sabay pasasalamat gamit ang tinig na nanginginig. Ito ang unang beses na narinig ni Chen Jie na magsalita ang lalaki. Paos at basag-basag ang boses nito, dahilan para mahirapan siyang maintindihan ito. Walang anuman, sagot ni Chen Jie na may ngiti bago niya sinundan ang lalaking pilay paakyat ng hagdan. Masira-sira pa ang ikalawang palapag kaysa sa una. Madilim at mamasa-masa ang paligid, may mga sapot ng gagamba sa mga sulok, at ang mga dingding ay tila ginuhit ng kutsilyo.
Dinala siya ng lalaking pilay sa dulo ng mahabang pasilyo. Binuksan nito ang huling silid at lumabas na may hawak na mahabang tanikala ng mga susi. $50 kada gabi. Pumili ka na lang ng kahit anong silid sa palapag na ito. $50? Ang mahal naman. Wala nang ibang matutuluyan sa loob ng ilang kilometro. Dapat nga magpasalamat ka at 50 lang singil ko. Habang nagsasalita ito, panay ang lingon niya sa likod na para bang may tinitingnan. Sige na, pero bakit kailangan sa ikalawang palapag? Wala bang bakante sa una o ikatlong palapag? Bakit ba ang dami mong tanong? Bawal doon, kaya nga sabi kong dito ka lang, sabay agaw ng lalaki sa pera at ibinigay kay Chen Jie ang isang susi. Nakasulat dyan ang numero ng silid. Hanapin mo na lang. Pagkasabi noon, nagmamadali itong pumasok muli sa silid. Nang maisara ang pinto, narinig ni Chen Jie ang paos at garalgal na tinig ng isang matandang lalaki mula sa loob, parang may naiipit na pagkain sa lalamunan. Napakunot ang noo ni Chen Jie at idinikit ang kamay sa pinto. Sandali lang. Ano na naman, inis na tanong ng lalaking pilay. Sumilip si Chen Jie sa maliit na awang ng pinto. Makitid ang silid. Bukod sa lalaking pilay na nakatayo roon, may isa pang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair, nakatalikod sa pinto. Marahil iyon ang pinagmumulan ng ingay. Medyo nauuhaw ako. May vending machine ba rito o kahit tubig man lang? Wala. Aba, ganito ba talaga pakikitungo niyo sa customer? Ngunit sinarhan siya ng pinto sa mukha. Naiwan si Chen Jie sa madilim na pasilyo, mas lumalim ang hinala sa kanyang dibdib. Sa normal na gusali, nasa bungad ng unang palapag ang resepsyon. Ngunit dito, nasa dulo pa ng pasilyo sa ikalawang palapag. Tinitigan ni Chen Jie ang susi sa kamay. Maraming tanong ang gumugulo sa isip niya, bakit bawal ang unang at ikatlong palapag? At sino ang matandang lalaki na nakatira kasama ng may-ari? Nakaukit sa susi ang numerong 208, nakatabing-katabi lang ng silid ng may-ari. Ilapag ko na lang muna ang gamit ko. Pagkatapos ng 2 oras ng biyahe, ramdam ni Chen Jie ang pagod. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang amag. Matagal nang walang nakatira doon, makapal ang alikabok at may tumutubong kakaibang amag sa kama. Nang hawakan niya ito, parang may kakaibang lagkit. Magagamit pa kaya to? Hindi pa man niya nailalapag ang bag, may malakas na kalabog na narinig mula sa kabilang silid, parang pinggan na nabasag. Agad niyang sinara ang pinto at idinikit ang tainga sa dingding. Narinig niya ang galit na sigaw ng lalaking pilay, paulit-ulit itong nagmumura, gamit pa ang mga salitang banyaga. Sa tono nito, halatang hindi siya taga roon. May mahinang bulong namang sagot ng matanda. Ilang minuto pa siyang pinagalitan bago tumigil ang may-ari, ngunit kasunod noon ay narinig ni Chen Jie ang pagtaas ng volume ng telebisyon. Ano to? Bakit niya tinaasan ang ngi? Sinubukan pa niyang makinig, ngunit puro tunog na ng telebisyon ang marinig niya. Sa huli, sumuko siya. Bahala na. Ang dapat kong isipin ngayon ay kung paano ako makakatulog sa ganitong lugar. Inilapag ni Chen Jie ang bag sa mesa at kinuha ang maliit na kutsilyong panlaban, inilagay sa bulsa. Ayon sa reklamo online, may mga bakas ng dugo sa likod ng pintura at may mabahong amoy tuwing gabi. Ngunit base sa mga impormasyon niya, wala namang naiulat na pagpatay sa Ping An Apartments. Gayunman, siguradong may itinatagong lihim ang gusaling ito, kaya nga ito ang pinili ng Black Phone bilang lokasyon ng misyon. Kinuha niya ang martilyo at kumatok sa bawat sulok ng silid upang siya satin, ngunit wala siyang nakita. Isa lamang itong karaniwang silid pahingahan, maliban sa pagiging marumi at luma. Kung ang mga silid sa ikalawang palapag lang ang pinapaupahan ng may-ari, ibig sabihin, ligtas ang mga ito, kung hindi, bakit pa niya papaupahan? Para malaman ang totoo, kailangan kong makita ang unang at ikatlong palapag. Ang misyon ay magsisimula pa sa ika-11 ng gabi, may 3 oras pa. Ayaw niyang sayangin ang oras, kaya inayos niya ang gamit at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit natigilan siya. Nanlamig ang kanyang mga palad at parang may gumapang na kilabot sa likod niya. Nakatayo sa labas ng pinto ang lalaking pilay, Diyos lang ang nakakaalam kung gaano na siya katagal doon. Nagulat din ang lalaki nang biglang bumukas ang pinto. Pareho silang natigilan. Landlord, bakit ka nakatayo sa harap ng pintuan ko? Tanong ni Chen Jie, pinagmamasdan ito ng may pagdududa. Habang tumatagal, lalo siyang nababalisa sa presensya nito. Hindi mo ba sinabi kanina na nauuhaw ka?
Dinalhan kita ng tubig. Inilapag ng lalaki ang mainit-init na bote sa sahig at tila pilit ang ngiti. Salamat. Hindi na pinuna ni Chenje ang kakaibang kilos nito. May iba pa ba? Wala na. Magpahinga ka na. Bago tuluyang umalis, sumilip pa ito sa loob ng silid at mahina pang nagdagdag, walang ilaw sa pasilyo kapag gabi. Madilim. Mas mabuti pang huwag ka nang lumabas kapag lumubog na ang araw. Pagkasara ng pinto sa kabilang silid, saka lang nakahinga ng maluwag si Chenje. Madali siyang magalit at parang hindi marunong makitungo sa tao. Kahit pilay siya, halatang malakas pa rin ang katawan niya. Naalala ko pa nang sipain niya kanina yung lalaki, parang walang hirap. Kung tutuusin, delikado siya. Hindi naman likas na investigador si Chenje, ngunit sinubukan niyang iugnay ang sitwasyon sa mga palabas at nobelang kriminal na napanood niya. Siguro bata pa lang siya, binubuli na siya dahil sa pilay niya. Baka doon nagsimula ang sakit sa pag-isip. Diyos ko, parang siya na nga ang perpektong halimbawa ng baliw na mamamatay tao. Itinabi niya ang bote ng tubig, ngunit isang nakakakilabot na tanong ang pumasok sa isip niya. Kung ang may-ari nga ang mamamatay tao, ibig sabihin, magdamag akong katabi ng isang mamamatay tao. Napakagat siya sa labi. Paano kung magdamag lang siyang nakatayo sa labas ng pinto, hinihintay akong mahulog sa bitad niya? At ang mas masahol, may susi siya sa lahat ng silid. Huwag muna akong magpadalos-dalos. Kahina-hinala ang may-ari ng bahay, pero hindi ibig sabihin yon na siya na agad ang mamamatay tao, bulong ni Chenje sa sarili habang kinakamot ang ulo. Siguro mas mabuting makipag-usap muna ako sa ibang mga nangungupahan para makakuha ng mas maraming impormasyon. Simula nang dumating siya sa apartment, 4 na tao pa lamang ang kanyang nakita. Ang babaeng nagtatago sa likod ng pinto, si Wang Qi, ang lalaking nagpapaskil ng mga poster ng mga nawawala, ang may-ari ng gusali, at ang matandang lalaking nasa wheelchair. Kasama ng may-ari ang matandang iyon, kaya hindi ako pwedeng makipag-usap sa kanya. Nakakatakot naman ang babae sa unang palapag, kaya ang natitirang opsyon ko lang ay si Wang Qi. Malamang marami siyang alam tungkol sa lugar na ito. Iniwan ni Chenje ang bote sa kwarto, inilok ang pinto, at bumaba ng hagdan. Pag-apak niya sa pasilyo, automatikong bumukas ang ilaw, sapat para makita niya si Wang Qi na yakap-yakap ang isang bungkos ng mga notis habang dahan-dahang naglalakad. Isa-isang ipinapasok ni Wang Qi ang mga notis sa ilalim ng bawat pinto, kahit mukhang walang nakatira sa karamihan doon. Nakatawag ito ng pansin kay Chenje. Karaniwan, ang mga poster ng mga nawawala ay idinidikit sa mga lugar na maraming tao. Pero tila ba sinasadya ng lalaking ito na dito mismo sa madilim na gusaling ito ituon ang lahat ng kanyang paghahanap. Tahimik siyang sumunod kay Wang Qi. Nang matapos na itong ipasok ang huling notice, saka lamang siya nagsalita. Kuya, sabi ni Chenje, naintindihan ko ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay, pero huwag mong pahirapan ang sarili mo sa ganitong paraan. Dahan-dahang lumingon si Wang Qi. Mapurol at malabo ang kanyang mga mata, parang hindi makahanap ng tutok. May intindihan? Wala ni isa sa inyo ang makakaintindi sa nararamdaman ko at hindi ko naman hinihingi na intindihin niyo ako. Hindi na pinatulan ni Chenje ang sagot. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang police report tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ako nagsisinungaling. Bigla ring nawala ang mga magulang ko 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa una, halos gumuho rin ako. Tahimik lang si Wang Qi habang nakatitig sa larawan sa cellphone. Ilang sandali pa bago siya muling nagsalita. Naawa ako sa kalagayan mo pero magkaiba tayo ng sitwasyon. Babalik ang kasintahan ko. Ramdam kong hindi pa siya lumalayo. Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano talaga ang nangyari? Pareho tayong naghahanap ng mahal sa buhay, baka sakaling makatulong ako. Saglit na nag-atubili si Wang Qi. Pero marahil dahil tinulungan siya ni Chenje kanina, lumambot ang tingin niya. Salamat, pero hindi mo ako matutulungan. Mabait kang bata, kaya pakinggan mo ako, umalis ka habang kaya mo pa. Huwag mong subukang magpalipas ng gabi rito. Binayaran ko na ang upa. Kailangan mo akong bigyan ng mas matibay na dahilan para lisanin ko ang lugar na ito, sagot ni Chenje. Hindi siya pwedeng sumuko dahil kailangan niyang tapusin ang trial mission. Mas mahalaga ba sa iyo ang pera kaysa sa buhay mo, bulong ni Wang Qi. Pagkatapos niyang siguraduhin na walang nakikinig, inilapit niya ang boses. Alam ng lahat dito na may mga nangyaring pagpatay sa gusaling ito.
May narinig na akong chismis tungkol dyan pero wala akong nakita online. Siguro kwento lang yon, sagot ni Chenje. Dati, Fuan Apartments ang tawag dito, paliwanag ni Wang Qi. Pagkatapos ng mga pagpatay, pinalitan nila ng Ping An Apartments. Malaking balita iyon noon, hanggang ngayon, hindi pa rin nareresolba. Hindi pa matahimik ang mga kaluluwa ng mga namatay, kaya nagpapakita sila tuwing hating gabi. Naniniwala ka pa rin sa mga multo sa edad natin, biro ni Chenje, pilit nang umiti. Pero sa loob-loob niya, kinilabutan siya, alam niyang totoo ang ganitong mga bagay. Noong una, hindi rin ako naniniwala, sagot ni Wang Qi, pinaghahampas ang sariling buhok. Hanggang sa araw na nawala ang kasintahan ko sa lugar na ito. Nawala siya rito. Bakit naman siya pupunta dito sa una pa lang, tanong ni Chenje, nagtataka. Masyado itong kahawig ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi ko rin alam. Hindi ko nga kilala ang apartment na ito noon. Ang pangalan lang nito ang ibinigay sa akin ng pulis, dito raw natapos ang lahat ng bakas. Bumuntong hininga si Wang Qi, bitbit ang ilang hibla ng sariling buhok. Wala na akong ibang mapagpilian, kaya dito na ako tumira. May natuklasan ka ba? Bubuka na sana ang bibig ni Wang Qi, pero bigla siyang natahimik. Sa halip, inilabas niya ang cellphone at may tinype. Dinukot ng mga taong nakatira rito ang kasintahan ko. Nanlaki ang mata ni Chenje sa nabasa. Kuya, magkaiba ang kaso ng pagdukot at pagkawala. Itinuro ni Wang Qi ang pasilyo, senyales na manahimik siya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang cellphone. Nang makita ni Chenje ang laman ng inbox, unti-unti siyang nanginig. May mensahe mula sa kasintahan ni Wang Qi. 2 salita lang, iligtas mo ako. Ngunit ang mas nakakakilabot, ipinadala iyon 2:00 ng madaling araw kagabi. May mensahe kang natanggap mula sa taong dapat ay matagal nang nawala, tanong ni Chenje, napapahinga ng malalim. Bakit hindi mo agad dinala sa pulis? Buhay pa siya. Hindi ka maniniwala pero gabi-gabi, pagkatapos ng hating gabi, nakakatanggap ako ng ganoong mensahe. Parehong-pareho ang laman. Pero tuwing nagigising ako kinabukasan, nawawala ito, parang hindi talaga nangyari. Itinuro ni Wang Qi ang kanyang mga nanlilisik na mata. Hindi pa ako natutulog ng 24 oras, para lang manatili ang mensaheng ito. Nawawala ang mensahe kapag nakatulog ka, bulalas ni Chenje, halos hindi makapaniwala. Alam kong isipin mong baliw ako, pero totoo lahat ng sinasabi ko, bulong ni Wang Qi, halos matumba sa pagod. At hindi lang iyon, minsan, lumalabas bigla sa kwarto ko ang mga gamit ng kasintahan ko. Parang gusto niyang ipaalam na hanapin ko siya. Nanlamig ang pakiramdam ni Chenje. Ayon sa karanasan niya, hindi na nawawala ang kasintahan ni Wang Qi, namatay na ito, at nagbalik bilang isang multo. Ang apartment na ito ang nagbago sa buhay ko, sabi ni Wang Qi sa nanginginig na tinig. Sumpa ang lugar na ito. Dito nakatira ang mga kaluluwang hindi matahimik. Umalis ka habang kaya mo pa. Sa huling mga salita ni Wang Qi, pumuti ang kanyang mukha. Parang ang bawat kataga ay kumakain sa natitirang lakas niya. Mula sa pananaw ng isang estranghero, maaaring lumabas na masyadong mapilit si Wang Qi sa pagpapaalis ng bagong dating. Kaya naman, hindi nangako si Chenje ng anuman sa lalaki. Sa katunayan, matapos niyang marinig ang kwento ni Wang Qi, nakaramdam siya ng hinala na may itinatago ito. Nasabi ko na ang lahat ng alam ko at may oras ka pa para umalis. Kapag tumunog ang orasan ng 12:00, mag-iba na ang anyo ng apartment na ito. Pagkasabi niyon, pinunasan ni Wang Qi ang alikabok sa kanyang damit at tumalikod na. Hindi lang matapos maglaho ang anino ni Wang Qi sa dilim ng gabi nang tuluyang makabawi si Chenje. Ang orihinal niyang layunin ay makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa mga nangungupahan tungkol sa gusali, ngunit ngayon ay mas marami pa siyang tanong kaysa sagot. Kakaiba talaga ang taong iyon, pero hindi ko matukoy kung baliw siya o hindi. Habang inaalala ni Chenje ang mapurol at malabong mga mata ni Wang Qi na tila hindi man lang nakapokus sa buong pag-uusap nila, nakaramdam siya ng pagkailang. Ang sakit at pagod sa mga mata ng lalaki ay hindi maaaring pekin. Pero halatang mahal na mahal niya ang kanyang fiancé. Habang bumabalik si Chenje sa kanyang kwarto, napahinto siya nang mapadaan sa silid ng babae sa unang palapag. Nag-alinlangan siya bago kumatok. Hoy, bagong dating. Hindi gumalaw ang pinto ng silid ng babae, ngunit sa gulat ni Chenje, ang pinto ng kwartong katapat nito ang bumukas.
Isang payat na lalaki ang nakasandal sa bukas na pinto. Tinatayang nasa 30 anyos ito, magulo ang itsura, at halos magkadikit na ang balbas at buhok. Sa likod ng kamay nito ay may tatuo ng peony. At ikaw naman ay sino? Tanong ni Chenje, bahagyang nagulat. Yung lalaking nagpapakalat ng mga poster ng nawawalang tao. Hindi naman talaga siya nangungupahan dito. May diferensya yon dito. Tinuro ng payat na lalaki ang kanyang sentido. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sinasabi niya at huwag ka ring masyadong lalapit. Unang beses palang makita ni Chenje ang lalaking iyon, ngunit kahit hindi kaaya-aya ang itsura nito, tila ito ang pinakanormal sa lahat ng taong nakasalamuha niya sa apartment. Kakaiba nga ang kilos niya, pero baka dahil lang siya ay labis na nawasak dahil sa pagkawala ng fiance niya. Sinabi ba niya sa'yo na nawala ang fiance niya sa apartment na ito? Sinabi rin ba niyang nakuha niya ang impormasyong iyon mula sa pulis, kaya siya naghahanap dito? Mapait na tumawa ang lalaki bago nagsalita. 9 na buwan na akong nakatira dito, at kahit minsan, wala akong nakitang pulis na dumating. Nagsisinungaling lang ang baliw na yon sa'yo. Siguro naman hindi ka naniniwala sa mga kwento niya tungkol sa mga multo, di ba? Kumuha ito ng sigarilyo at isinabit sa labi. Walang multo sa mundong ito. Kung meron man, tao lang yan na nagpapanggap na multo. Pero gabi na rin, mas mabuting bumalik ka na sa kwarto mo. Nagpasalamat si Chenje at tumalikod para umalis. Habang umaakyat siya ng hagdan, nag-isip siya, malinaw na may isa sa kanila ang nagsisinungaling, pero alin kaya? Sa pag-isip, hindi niya namalayang nasa 3 palapag na siya. Ang kupas na numero ay nakasulat sa sulok ng pader, at ang voice-activated na ilaw sa taas ay kumikislap-kislap. Tumingin siya sa mahabang pasilyo at napansin niyang wasak na wasak ang buong palapag. Makapalang dumi sa sahig, may mga bakas ng sunog sa paligid, at ang pintura ng dingding ay nagbabalat na parang balat ng tao. Sa ilalim nito ay may mga guhit na parang malalalim na hiwa. Bakit hindi nila inaayos ang 3 palapag? Dahil ba sa kakulangan ng pondo o may mas malagim na dahilan? Pagkalipas ng ilang sandali, namatay ang ilaw at binalot si Chenje ng kadiliman. Dahil sa trabaho niya sa haunted house, sanay na siya sa dilim, kaya hindi siya nataranta. Inilabas niya ang kanyang cellphone at papatayin na sana ang flashlight nang biglang may aninong dumaan sa madilim na pasilyo. Sino yan? Nang sindihan niya ang ilaw, wala nang bakas ng anino. Papalapit na sana siya nang marinig niya ang mga yabag mula sa ibabang hagdan. Ang landlord. Kung mahuli siya ng madaling magalit na landlord na gumagala sa 3 palapag, baka paalisin siya. Kaya itinago niya ang cellphone at tahimik na bumaba sa 2 palapag. Pagtalikod niya sa hagdan, nakita niyang may matabang lalaking pandak na lumabas sa isang silid habang may hawak na palanggana. Masaya itong umaawit pero nang makita siya, agad itong natigilan at mabilis na tumakbo palayo. Ano yon? Mukha ba akong nakakatakot? Pagbalik sa kanyang kwarto, nahiga si Chenje habang yakap ang kanyang backpack. Parang walang matinong tao rito sa apartment na to, bawat isa sa kanila, posibleng may kinalaman sa mga pagpatay. Nang masambit niya yon, bigla siyang napaupo. Teka, ang misyon ko ay hanapin ang Tea Party na responsable sa mga pagpatay, pero maaaring isa o higit pa yon. Ibig sabihin, baka higit sa isang mamamatay ang sangkot. Kailangan kong makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kasong iyon noong mga nakaraang taon. Inilabas ni Chenje ang kanyang cellphone. Hindi na sayang ang pag-uusap nila ni Wang Qi dahil nalaman niya na bago tinawag na Ping An Apartments ang gusaling ito, dati itong tinatawag na Fu An Apartments. Ipinakita ng search result sa Zhujiang Fu An Apartments ang mga nakakakilabot na headline, isang pamilya ng 4, brutal na pinaslang. Ang salarin, misteryosong naglaho. Aksidente o pagpatay. Ang katotohanan sa sunog na tumupok sa Fu An Apartments. Kaso sa loob ng kaso, mga bangkay na tagpuan sa loob ng gusali. Habang binabasa ni Chenje ang mga ulat, nanindig ang balahibo niya. Hindi ito katang-isip, nangyari ito sa totoong buhay, at ngayon ay nakatira siya mismo sa lugar ng krimen. 5 taon na ang nakalipas nang may kapitbahay na nakakita ng usok mula sa Fu An Apartments at tumawag ng mga bombero. Naapula nila agad ang apoy at nagsagawa ng investigasyon. Sa simula, inakala nilang isa lang itong karaniwang aksidenteng sunog, ngunit habang tumatagal ang pagsisiyasat, mas maraming kakaibang ebidensya ang lumitaw. May mga bitak sa semento, ang mga bintana ay pumutok sa tindi ng init,
at itim na itim ang kisam, patunay na napakainit at napakabilis kumalat ng apoy. Natukoy ng mga investigador na may ilang pinagmulan ang apoy, at malalayo ang mga ito sa isa't isa, malinaw na senyales ng sinadyang panununog. Nang pumasok ang mga pulis, natagpuan nila ang 4 na sunog na bangkay sa guho ng gusali. Pinaniniwalaang ito ang pamilya ng 4 na nagpapatakbo noon ng paupahan. Malaki ang naging ingay ng kasong ito noon. Sinikap ng mga pulis na lutasin ito, ngunit karamihan ng ebidensya ay naabo. Wala silang nakitang bakas ng ika-5 tao, at hindi rin nila natagpuan ang salarin. Isinara ang apartment sa loob ng 1 taon, at nang ipasa ito sa ama ng may-ari, saka ito binago ang pangalan mula Fu An Apartments tungo sa Ping An Apartments. Nasunog ng buhay ang buong pamilya, at hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang salarin. Kaya pala sinasabi ng mga tao na may multo rito. Habang nalalaman ni Chen Jie ang kabuuan ng kaso, bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa, kahit papaano, alam na niya kung anong klase ng panganib ang kanyang kinakaharap. Isang kakaibang detalye sa mga ulat ang nakatawag ng pansin niya, nakasaad na sa oras ng pagkamatay, 41 taong gulang na ang may-ari. Nang ipasa ang pagmamay-ari sa ama nito, dapat ay nasa 60 o 70 taong gulang na ang kasalukuyang tunay na may-ari ng gusaling ito. May 1 tao lang na tumutugma sa paglalarawan, ang matandang lalaki na nakatira sa parehong silid ng landlord. Ang labo ayon sa mga balita, dapat matanda na ang may-ari ng apartment, pero ang landlord na tumanggap sa akin ay mukhang nasa kalagitnaan lang ng edad. Tumayo si Chen Jie at inilapit ang tainga sa pader. Malakas pa rin ang tunog ng telebisyon sa kabilang silid. Sa kasalukuyan, patalastas ang palabas. Karaniwan, sino bang nanonood ng puro patalastas? Pero ilang minuto na, hindi pa rin nila pinapalitan ng channel. Inilapit pa ni Chen Jie ang kanyang tainga sa dingding. Baka may hindi lang ako napansin. Nilinaw niya ang isip at sinubukang isa-isahin ang mga pahiwatig na meron siya. Pagkapasok ko sa kwarto, may narinig akong pinggan na nabasag sa kabilang silid. Pagkatapos noon, nagsimulang magmura ang landlord at sinigawan ang matanda. Hindi tumigil iyon hanggang sa tinaasan nila ang volume ng AE. Dahil hindi makagalaw ng maayos ang matanda, ibig sabihin, ang landlord ang nagtaas ng volume. Pero bakit niya ginawa yon? Naningkit ang mga mata ni Chen Jie habang unti-unting nabubuo sa isip niya ang isang hinuha. Pinapahirapan kaya ng landlord ang matanda? Ginagamit niya ang ingay ng telebisyon para takpan ang tunog ng pananakit. Habang mas pinag-iisipan niya ito, mas tumatama sa lohika niya. Yung nabasag na pinggan, nangyari yon eksaktong oras na dumating ako. Hindi kaya senyales iyon ng tulong mula sa matanda? Isang simpleng pinggan lang naman, hindi sapat para magalit ng ganoon ang landlord. Baka natakot lang siya na mapansin ko ang nangyari. Pero bakit siya matatakot? At bakit naman hihingi ng tulong ang matanda? Biglang naalala ni Chen Jie ang isang detalye na noon ay hindi niya pinansin habang sinisigawan ng landlord ang matanda. May mga mura itong sinabi sa banyagang wika. Ang pamilyang nasawi ay mga lokal, pero ang landlord ay halatang hindi taga-Zhejiang. Kung ganoon, hindi sila magkamag-anak. Sa normal na kalagayan, hindi mo ipapaubaya ang ari-arian mo sa isang di kakilala maliban na lang kung ang pilay na lalaki ang tunay na sumakop sa lugar na ito at kinulong ang matanda. Kung ganon nga, 2 lang ang posibleng dahilan, labis na kasakiman ng isang tagapag-alaga o siya mismo ang mamamatay tao. Alinman sa 2, hindi ito magandang balita para kay Chen Jie. Naramdaman niyang humigpit ang kamao niya. Kaya pala kanina pa siya nakikinig sa may pintuan ko, gusto niyang malaman kung gaano karami na ang alam ko. Pinagpawisan si Chen Jie sa noo sa kakaisip. Hindi naman talaga siya detective, lahat ng alam niya ay hango lang sa mga palabas na napapanood niya. Ano nang gagawin ko ngayon? Dapat ko na bang sugurin ang kwarto nila at batuhin ng maso hanggang mawalan siya ng malay? Hindi masyado iyong padalos-dalos. Paano kung mali ang hinala ko? Lagot ako niyan. Habang hawak ang maso at may penknife sa bulsa, paikot-ikot siyang naglakad sa loob ng silid. Subukan ko kaya siyang testingin para makumpirma kung sino talaga siya. Hindi rin pwede, baka mabisto agad ako. Baka may kasabwat pa siya. At ako lang mag-isa rito. Kapag ako ang tinarget, siguradong delikado ang buhay ko. Isa pa, wala naman akong matibay na ebidensya, puro hinala lang. At tandaan, ang totoong misyon ko ay hanapin ang mamamatay tao mula 4 na taon na ang nakalipas.
Dapat doon muna ako mag-focus. Nahulog si Chen Jie sa matinding pag-aalinlangan. Bigla namang namatay ang Yi sa kabila at bumalot ang nakakakilabot na katahimikan. Ano na naman to? Binuksan niya ng kaunti ang pinto at dahan-dahang yumuko para sumilip. Walang liwanag na lumalabas mula sa ilalim ng pinto ng kabilang silid. Tulog na ng 8:00 ng gabi. Gumapang si Chen Jie papunta sa pintuan ng landlord habang hawak ang maso. Napaisip siya, kung may makakakita sa kanya ngayon, sigurado siyang mapagkakamalan siyang baliw. Kaya agad niyang isinilid muli ang maso sa bulsa at gumapang pabalik sa sariling silid. Siguro hindi rin naman seryoso ang lahat ng hinala ko. Kung sana may profesional akong matatanungan tungkol sa ganitong sitwasyon. Nahiga si Chen Jie at inilabas ang kanyang cellphone. Sa listahan ng mga kontak niya, bukod kay Xuan, halos wala siyang nakakausap. Grabe, loyal talaga ako, napaisip siya. Sa lahat ng kakilala niya, ang tanging may kaugnayan kahit kaunti sa investigasyon ay ang binatang nawalan ng malay sa loob ng haunted house niya, si Hisan. Isa pa, med student siya. Mas maayos mag-analisa kaysa sa akin. Binuksan niya ang video sharing app at nakita niyang may 20 private messages siya. Nang buksan niya ang isa, galing ito sa isang studio na nag-aalok na sumali siya sa kanilang team. Talent scout ba to? Hindi na niya iyon pinansin. Mabilis niyang sinuri ang inbox para hanapin ang iinihisan habang isinasantabi ang imbitasyon. Ngunit ilang minuto lang, nagpadala ulit ng mensahe ang studio, nandyan ka pa ba? Napanood namin ang video mo, malaki ang potensyal. Gusto naming makipag-collaborate sa'yo. Pwede naming kontakin ang mga top streamer sa platform para mapataas ang exposure mo. Mahirap kapag mag-isa ka lang, karamihan ng streamer may mga team at koneksyon. Magandang alok ito, sana pag-isipan mo. Nandyan ka pa ba? Nainis si Chen Jie sa walang tigil na pop-ups. Ako nga'y nagtatangkang mabuhay sa apartment kung saan pinatay ang 4 na tao, tapos sila, bentang-benta pa rin. Sa inis, sinagot niya, "Dae. Haha, nakakatawa ka talaga. Seryosohin mo ang alok namin. Wala kang kailangang gawin kundi idagdag lang ang logo ng studio namin sa mga video mo. Sa kapalit, tutulungan ka naming lumaki ang audience mo." Pasensya na, pero hindi pa ako interesado sa ganyan ngayon, mahinahong sagot ni Chen Jie. Para sa kanya, magalang na yon, kung iba siguro, minura na ang kausap bago ay block. May potensyal ang short video mo, pero dapat mong maintindihan na potensyal lang yon. Sa ganitong platform, may higit 1 milyong upload bawat araw. Isa ka lang sa mga sinuwerte. Mabilis magsawa ang mga tao, kaya kung hindi mo mamanipula ng maayos ang content mo, malulubog lang ito sa dagat ng mas bagong uploads. Pag-usapan na lang natin yan sa ibang araw, may mas mahalaga akong ginagawa ngayon. Sa wakas, natagpuan ni Chen Jie ang iinihisan. Mas mahalaga kaysa sa pagkita ng pera. Kung nagdadalawang isip ka pa, baka pwede tayong magkaroon ng ibang klaseng kasunduan. Halimbawa, bibilhin namin ang mga video mo at teknikes mo, babayaran ka namin ng maganda. Dahil sa inis, agad na ni-blacklist ni Chen Jie ang user at nagpadala ng mensahe kay Hisan. Sa kanyang gulat, agad itong sumagot. "Boss, kanina pa ako naghihintay ng bagong video mo." "Sandali lang, may mas mahalaga akong tanong." Kinuha niya ang numero ni Hisan at agad itong tinawagan. Sa mahinang tinig, ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon, bawat hinala, bawat pahiwatig, habang pilit niyang pinananatiling tahimik ang boses niya sa madilim na silid.